Grade 5 Filipino First Summative Test for Term 1. You can use this as a reviewer. Do not just memorize the answers. Number 1. Ano ang tawag saktang naratibong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga bagay, tao, lugar, o pangyayari at kadalasang may Diyos o nilalang na makapangyarihan? A. Alamat, B. Mito, C. Pabula, D. Balita. Ang tamang sagot ay letter B, mito. Number 2. Ano ang denotasyon ng salitang puso? A. Pag-ibig o damdamin, B. Bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo, C. Tapang sa pagharap sa suliranin, D. Simbolo ng kabutihan. Ang tamang sagot ay letter B. Bahagi ng katawan na nagpapadaloy ng dugo. Number 3. Alin ang nagpapakita ng konotasyon ng salitang bato? A. Matigas na bagay na makikita sa lupa, B. Ginamit ang bato sa pagtatayo ng pader, C. Bato ang puso ng taong walang awa, D. Dinampot niya ang bato sa daan. Ang tamang sagot ay letter C. Bato ang puso ng taong walang awa. Number 4. Sa mitong ang Sirena at si Santiago, ano ang dapat gawin upang maunawaan ang buong pangyayari sa kwento? A. Alamin lamang ang pamagat, B. Pagsunod-sunurin ang mahalagang pangyayari, C. Basahin lamang ang wakas, D. Piliin ang pinakamahabang talata. Ang tamang sagot ay letter B. Pagsunod-sunurin ang mahalagang pangyayari. Number 5. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng pang-uring pamilang na palansak? A. Una, B. Sampuan, C. Tatlo, D. Ikalima. Ang tamang sagot ay letter B. Sampuan. Number 6. Ano ang pangunahing layunin ng slogan bilang elemento ng multimedia? A. Magpahaba ng kwento, B. Magbigay ng maikli at malakas na mensahe, C. Maglista ng lahat ng tauhan, D. Magpaliwanag ng talasalitaan. Ang tamang sagot ay letter B. Magbigay ng maikli at malakas na mensahe. Number 7. Alin ang halimbawa ng langkapang pangungusap? A. Masaya si Ana, B. Nag-aral si Ana at nagbasa si Ben habang naghihintay sila sa guro, C. Dahil umulan, D. Ang mabait na bata. Ang tamang sagot ay letter B. Nag-aral si Ana at nagbasa si Ben habang naghihintay sila sa guro. Number 8. Ilang sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa ang karaniwang bumubuo sa langkapang pangungusap ayon sa aralin? A. Isang makapag-iisa lamang, B. Dalawang makapag-iisa at isang di makapag-iisa, C. Dalawang di makapag-iisa lamang, D. Walang sugnay. Ang tamang sagot ay letter B. Dalawang makapag-iisa at isang di makapag-iisa. Number 9. Alin ang angkop na pangatnig upang ipakita ang sanhi sa pangungusap? Nagtagumpay siya, blank, nagsikap siya. A. Ngunit, B. Sapagkat, C. At, D. O. Ang tamang sagot ay letter B. Sapagkat. Nagtagumpay siya sapagkat nagsikap siya. Number 10. Bakit mahalagang gamitin ang angkop na salita sa pagpapahayag ng pagpapahalaga sa kapwa? A. Upang makapanakit ng damdamin, B. Upang maging malinaw at magalang ang mensahe, C. Upang humaba ang pangungusap, D. Upang maiwasan ang pagsulat. Ang tamang sagot ay letter B. Upang maging malinaw at magalang ang mensahe. Number 11. Ano ang tekstong naratibo? A. Tekstong naglalahad lamang ng datos, B. Tekstong nagsasalaysay ng pangyayari, C. Tekstong puro larawan lamang, D. Tekstong ginagamit sa pagbibilang. Ang tamang sagot ay letter B. Tekstong nagsasalaysay ng pangyayari. Number 12. Sa kwentong kababalaghan, alin ang karaniwang katangian ng pangyayari? A. Lahat ay tiyak na siyentipiko, B. May mga misteryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari, C. Walang tauhan, D. Walang tagpuan. Ang tamang sagot ay letter B. May mga misteryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari. Number 13. Alin ang halimbawa ng realidad? A. Lumilipad ang bahay sa ulap, B. May taong nag-aaral sa paaralan,
C. Nagsasalita ang bato. D. Nagiging ibon ang tao sa isang iglap. Ang tamang sagot ay letter B. May taong nag-aaral sa paaralan. Number 14. Alin ang halimbawa ng pantasya? A. Nagbabasa ang bata sa silid-aklatan. B. Umuulan sa hapon. C. May aswang na lumilipad or lumipad sa bubong. D. Naglinis ng silid ang mag-aaral. Ang tamang sagot ay letter C. May aswang na lumipad sa bubong. Number 15. Ano ang gamit ng graphics o illustrations sa isang multimedia text? A. Palitan ng lahat ng salita. B. Tulungan ng mambabasa na mas maunawaan ang mensahe. C. Itago ang paksa. D. Gawing mahirap basahin ang teksto. Ang tamang sagot ay letter B. Tulungan ng mambabasa na mas maunawaan ang mensahe. Number 16. Ano ang denotasyon ng salitang ahas? A. Taksil na tao. B. Uri ng hayop na gumagapang. C. Masamang kaibigan. D. Simbolo ng inggit. Ang tamang sagot ay letter B. Uri ng hayop na gumagapang. Number 17. Alin ang konotasyon ng bahaghari sa pangungusap na ang kanyang ngiti ay bahaghari sa madilim kong araw? A. Tunay na kulay sa langit. B. Pag-asa at saya. C. Ulan sa hapon. D. Larawan ng panahon. Ang tamang sagot ay letter B. Pag-asa at saya. Number 18. Alin ang pang-abay na panang-ayon sa pangungusap? Tunay na mahusay umawit si Celia. A. Mahusay. B. Umawit. C. Tunay. D. Celia. Ang tamang sagot ay letter C. Tunay. Number 19. Alin sa sumusunod na pang-abay na panang-ayon? A. Marahil. B. Sigurado. C. Baka. D. Tila. Ang tamang sagot ay letter B. Sigurado. For the last number 20, bakit kailangang angkop ang diksyon sa pagsasalaysay? A. Upang maging malinaw, maayos, at takma sa paksa ang kwento. B. Upang hindi maintindihan ng mambabasa. C. Upang puro mahihirap na salita ang gamitin. D. Upang walang mensahe ang teksto. Ang tamang sagot ay letter A. Upang maging malinaw, maayos, at takma sa paksa ang kwento.